Yo, what's up mga paps? For today's video ay papakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng paa o fish amino acid. Let's go na agad! Para magawa natin yan, kailangan lang natin dalawang ingredients. Ito na nga yung molasses at yung fish mismo. Pero hindi yan yung gagamitin natin. Yun lang mga bituka kasi mahal ang isda ngayon eh. Pero kung makakabili kayo ng mga maliliit na isda, pwede rin yun mga paps. Kahit anong part ng isda, kahit anong isda, basta ang English ay fish, pwede. Bago natin simulan mga paps, ay explain muna natin kung ano ba yung fish amino acid at bakit natin to ginagawa, para saan ba to. Ang fish amino acid nga ay gawa yan sa mga discarded parts ng mga isda. Halos lahat ng part ng isda pwedeng gamitin at nilalagyan nga ito ng crude sugar at o kaya molasses para ma-ferment at piniperment ito sa loob ng 14 days at yung iba mismo tagal pa. Para saan naman to? O ako, personally, gumagawa ako nito para pang liquid fertilizer sa aking backyard garden. So maganda to para sa mga halaman natin dahil nagpo-provide ito ng mga essential nutrients katulad ng nitrogen, phosphorus, and potassium na nag-enhance naman ng plant growth. Mas mabilis din na na-absorb ng ating mga halaman ang amino acid kaya mas mabilis din ang growth rate nito. Meron ding iba na nagpo-produce ng fish amino acid bilang supplement sa kanilang mga manok, pero ako hindi ko pa nasusubukan yon. So balik na tayo dun sa procedure. Una is kailangan nating paliitin yung ating mga ano ng isda. Bituka, kung ano, pwede rin kayong bumili ng mga dilis, papaliitin natin dahil meron naman tayong food processor, yan na yung gagamitin natin. Mas magandang, mas maliliit kasi yung part ng isda na gagamitin natin dito sa ating fermentation. Yung gagawin natin ngayon mga pops ay ano lang, 1.5 bottle lang ng soft drinks yung ating paglalagyan. Kaya yung isda natin dito is nasa 100 grams lang yung gagamitin natin. After nga nating mapaliit mga pops ay tsatsagaan nating ilagay yan dun sa ating paglalagyan ng 1.5 bottle. So ilagay natin dyan lahat. Pagkatapos niyan ay lalagyan naman natin yan ng molasses na 1 cup. So, nabili ko nga pala itong molasses na to sa isang Agribet supply o yung bilihan ng mga feeds. So, siguraduhin nyo lang na puro yung mabibili nyo. Sobrang lapot ng puro nito mga paps at medyo dark na dark talaga yung kulay. Next, ay lalagyan na natin yan paps ng tubig. Yung ating pinaglagyan ng isda at pinag-anuhan ng molasses, yun. Hugasan na natin yun at yun na rin yung ilagay natin dun sa ating bottle para masaid kumbaga. At hindi natin pupunuin yung bottle na yan mga paps, mag-iiwan tayo ng kaunting air pocket sa taas. Yung tubig namin dito mga paps ay wala yung chlorine dahil galing lang yan sa deep well. Yan, ganyang pagkakapuno mga paps ay okay na yan, medyo may space pa sa ibabaw. After nyan, syempre, imimix natin yan kasi yung ating molasses dyan ay sobrang lapot. So haluin natin, kalugin natin, shake, shake, shake na. After nating ma-sure na sigurado na, dapat sigurado tayo. Ilagay lang natin sa medyo madilim na part ng ating bahay at dito nga sa akin ay lababo. Goods. Mas maganda na lagyan nyo ng date yung bottle na inyong pinag-ferment para alam nyo kung ilang days na yung pag-ferment na ginawa nyo at malalaman nyo kung kailan nyo siya pwedeng i-harvest. 14 days pwede na yan pero mas maganda kung mas matagal. Dun sa pag-i-store nga pala ng bottle mga paps, hindi nyo dapat hikitan yung takip. Dapat medyo may singaw yun. Kasi during fermentation mga paps ay nagpo-form yan ng gas. So kung mahigpit yung takip nyo at walang singaw ay baka pumutok yung inyong piniperment. So tingnan nyo lagi kung may singaw ba. At yan na naman ang ilang minutong kaalaman mula sa magsasakang mataba.